itong grave threats. And yung number 2 nyo, I believe, is confidential funds. Tama That ba is yun? correct. That Okay, is ang correct. tanong ng ilan, bakit yun, yung expose ni former Senator Antonio Trillanes of the bank accounts, right? He had the accounts itself. He knew the bank branch, BPI, Julia Vargas, and others. And we have seen ERAP and Corona. I mentioned this to you before, when the bank manager appears and says, yes, that is the account of Corona. Yes, Jose Velarde is ERAP Estrada. That was the game changer for those trials. Bakit hindi yun ang pangalawa? Okay, so we perfectly understand that na yung huli. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto na guys, si Luistro, nilaglag si Jesus Codero. So mamaya mapapanood niya. Sasabihin niya rito guys, dapat daw hindi abogado ang mga presiding officer. Tapos bigla siyang bumanat. Kasi sabi niya, dapat mas maganda pa rin daw na presiding officer is abogado. Kasi pag binanatan daw at nagsalita itong mga minority na mga abogado nagsalita, baka hindi daw niya maintindihan. Pero tapos bigla siyang kumambyo. Siyempre kasamahan niya yan eh. Tapos mga babayan, dito sa video na to, kita niyo naman si Karen Davila. Kitang-kita niyo po talaga yung bias talaga, no? Nakampi talaga dito kay Luistro, siyempre. At lagi niyang pinipilit mga babayan yung grave threat na ginawa ni BP Sara sa kanyang video. Pero doon pa lang sa 'di ba, yung unang witness nila na NBI na talaga namang kitang-kita nyo na sablay. Sa script pa lang, sa pagbabasa niya, para siyang grade 1. So, kabado. Ibig sabihin niya, nagsisinungaling. Doon pa lang kitang-kita na yan. At maraming attorney at maraming mga abogado na magagaling na sinasabi na si BP Sara ay hindi pa rin lumabag, no, sa kagustuhan nila na mali yung ginawa ni BP Sara dahil ay sabi niya patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, no? Ang napakalinaw no, pero itong si Luistro guys, talagang ipipilit pa rin niya. Parang hindi abogado itong durug mo nito no. Alam mong napakaganda alam mo magsuot ng kanyang mga damit, kala mong maganda. Pero sa kabila ng lahat, abogado yan mga babayan. Si attorney sino ba tong attorney na to? Si attorney Respicio, napakagaling yan. Ang sabi niya sa kanyang live o sa kanyang content na in-upload sa kanyang Facebook, ang sabi niya dito ay wala naman sinabi si BP Sara na patayin mo na on the spot. Ang sabi kasi ni BP Sara, mga babayan, pag pinatay ako. Kita mo ikaw Luistro ka, napakalinaw ng sinabi ni BP Sara dahil nung panahon na yon ay ginigipit po si BP Sara, di ba? Kung napanood niya, ginigipit siya at ay diyan sa Senado, talaga namang kita niyo naman na parang hindi siya Vice President, hindi talaga pinapansin at ay gusto talaga siyang gurgurin. Nung panahon na yan, di ba, may threat din talaga dito kay BP Sara. O kung naalala nyo, talagang may threat yan. So ngayon, dahil sa threat na yan, gumawa po si BP Sara ng isang video na pagka may nangyari po sa kanya, dahil nakulong yan sila, diba? Hindi sila lumalabas dyan, na pag may nangyari kay BP Sara o sa akin, halimbawa ako si BP Sara, pag may nangyari sa akin, itumba mo at may nakausap na akong babawi pag siya ay nagurgur, no? Kasi syempre hindi rin naman siya papayag kung siya ay magurgur sa panahon na yon, dapat iligtas siya, no? Baga ibawi. Yun lang naman yung napakalupit ng na yon, ng salita niya. Syempre abogado yan din, Luistro. Kaya hindi mo rin maiisahan yan dahil alam niya, ang ginawa niyang video na yan ay ibabalik sa kanya. Kaso ito yung ngayon yung pinag-uusapan, mga babayan. Pero wala silang lusot dyan, napakagaling. Di ba nakita niyo si Idol Robin Padilla, di ba? Sabi niya, ano lang daw yan, tawag dito parang si Xerox. At ang Xerox daw, ang sabi ng isang tanga na abogado nila,
ang Xerox daw mga babayan ay valid for original. Eh kung i-Xerox namin yung pera, original yan, pwede naman tanggapin yan sa sa palengke, sa tindahan. Kita nyo mga babayan, dito pa lang mga babayan, talagang bumubula na po ang mga bibig nila. Bula ang bibig, tulo ang sipon, di ba? At yung mga defense nila ay sumasablay. Ang gagaling, ang daming attorney sa sa minority, 'di ba mga babayan? Tapos diyan sa stage kung saan nakaupo si Jesus Escudero, nilaglag ni Luistro na dapat daw abogado daw dapat ang nandiyan sa harapan. Di ba? Siya na mismo galing sa bunganga niyan, panoorin niyo mamaya. Ha? At ito naman pagtatanong talaga ni ni Karen Davila, matagal na mga bias yan eh. Tatanong lang, bias ba talaga kayo o masyado kayong halata diyan sa mga kwentuhan na yan. Saka dati pa naman yan di ba? Itong si Karen Davila, plastic din to eh. Sa bagay, sabi nga ng 18 Marines ay nagdadala din sila ng kwarta-kwarta sa mga ilang media, di ba? Sa mga live stream media, di ba? At ang masaklap diyan mga babayan, nakikita naman talaga mga mukha silang pera. Ito naman si Luistro, kahit alam niyang mali, siyempre attorney yan eh. Ang attorney mga babayan, kahit alam niyang mali yan, kung siya man ay abogado, tulad na nangyayari ngayon, babuloktutin niya po ang tama. Ganun po kalupit ang mga abogadong mga tanga. Di ba? Kaya bugbugan talaga to sa mga hanggang sa huli mga babayan. So sana ipanalangin natin sa nangyayari ngayon na walang tigil na gera diyan sa Senado para pabagsakin lang itong si BP Sara mga babayan, ay suportahan natin ang panalangin dahil hindi naman nagwawagi ang kadiliman sa kaliwanagan para po ito sa bansang Pilipinas. Ang nangyayari ngayon, baga yung flood control scam ay kinalimutan, mas inuuna po nila pabagsakin si BP Sara kaysa yung flood control na yan, dahil pag itong si BP Sara ay tumakbo at makalusot sa impeachment, ay dayariin po talaga sila dyan. Katakot-takot po yun, tanggal lahat yun sila, mapapalitan lahat at hindi na sila makakapagnakaw at makukulong pa sila. Kaya ngayon pa lang po mga babayan, nagkakaisa na yan. Baga ang sabi nga ng Banateros, at ito pong mga to is organized, organized na mga scammer, ano ba yun? Organized na sindikato, di ba? Nakakatakot, di ba? Inuubos sila, ipapakulong, di ba? Ipapakulong ang talagang lumalaban sa kadiliman, di ba? Sila ang dilim kung sino pa man yung lumalaban sa flood control ay sila pa yung unang nakukulong. O di ba? Ang galing ni Marcos, ang kapa. The best president of the Philippines. Sa buong unang pangulo sa bansang Pilipinas, ang pinakamagaling daw hindi, ang pinakamagaling talaga si Pangulong Bongbong Marcos, kasi sa panahon niya inubos ang kwarta ng mga Pilipino. O di ba? Sangka pa, shout out sa mga tanso vlogger, ang galing ng presidente niyo, no? So mga babayan, panoorin natin tong interview ng isa sa pinakamalupit na bias umano ha. Siyempre, marami nagsasabing bias ang ang ganyang mga live stream di ba? Kita niyo naman. Siyempre, magkano kayo bahid ni Luistro diyan, no? At bini-brainwash talaga nila yung mga tao. Pero siyempre ang mga tao hindi na naniniwala sa mga live stream, lalong-lalo sa pagmumukha ni Luistro. Aray ko, mga tulo sipon, masyadong maraming laway, mabahong bunganga, aray ko. So panoorin nyo to guys, at kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like and subscribe. Baka hindi ka pa nakasubscribe dyan. O shoutout sa ating mga kumara dyan, sa mga OFWs na nakikita ko na nagko-comment kung saan silang lugar. Mag-comment ka dyan kung saan po kung nakakarating itong video na to. Kaya kung bakit nandito po ako ganyan dito. Nandito po ako sa condo ni Daddy Frankie. Kung gusto nyo mong panoorin yung mga vlog ko about sa charity, puntahan nyo po sa aking page na Boy Sardinas. Nakasama ko si Daddy Frankie. Meron kaming mission, may pinapagamot kami. Yung vlog ko sa aking page ay tinulungan niya ako doon sa Joselito, yung isang trending natin sa ating page na Boy Sardinas. Paki-follow nyo nga po ako dyan. Konting kembot na lang, magiging monetize na po yung page na yon. Pangtulong po natin sa ating mga kababayan na mas nangangailangan. At yung mga kinikita rin dito sa YouTube ni Boy Sardinas, mga kababayan, kung nanonood ka pa ngayon, ay nakakatulong po kayo sa mga natutulungan natin
sa lansangan at sa mga kababayan natin na talagang mas nangangailangan. So maraming salamat po mga kababayan ko, at ay patuloy tayo mag-ulam ng sardinas kasi ang ulam na may sauce nagpapatalino. O di ba boy? So tuloy natin itong video na to guys. Sana tapusin nyo hanggang sa dulo. At don't forget to like and subscribe. O tuloy mo na yan boy. Let's go. The word assassin was never used by the vice president. Just some points here. Sinabi niya na that's a term that was concocted or said by other people. Ang sabi ni vice president, may kinausap na akong tao na kapag pinatay ako, patayin niyo si ganon. So dapat ang sinasabi ng defense, dapat patay muna siya. That's one. And hindi assassin tao. The word, no? Number two is, can the prosecution prove that she actually did it? Kasi, in effect, I think what they're saying is that Dutertes are known to be quite, we've seen it with former President Duterte. Diba? They're very grandiose with their words. They say things sometimes you don't know kung totoo o hindi. So, ang hamon ng defense in that speech is, can they prove that she's actually acted upon her words? Did she actually contact a person? Or bravado lang ba yun? Kumbaga, nagsasabi lang ba siya na ginawa ko to? No joke, no joke. Pero sa totoo, wala naman siyang ginawang ganon. How do you move from there, Representative? In response to your compound questions, Yeah, no? yeah. Gamitin na natin dito mga Oo. grounds for objection. You mentioned about the former president. Yeah, yeah. Very bold in making his pronouncements, no? Ang tanong, nasaan ba ang former president ngayon, no? Secondly, and as to whether we will be able to prove the same, we have to make a distinction between an ordinary criminal proceeding and an impeachable proceeding. Mm-mm. We are confident as far as impeachment trial is concerned, our evidence is strong. But please, do not ask from us a quantum of evidence which is applied only in a criminal case. Kung tawagin ng mga abogado, proof beyond reasonable Oo, doubt. yung kumbaga ito, produce the assassin, ganon. In Is that terms what of you're saying? quantum of evidence, napakalaki po ng diferensya. Dito po sa impeachment trial, there is no quantum of evidence required at all. As a matter of fact, ang sabi ng Supreme Court dyan, it depends on the conscience of the senator judges as to whether we will be using preponderance of evidence, substantial evidence, clear and convincing, o ito pang clear and convincing was mentioned in Duterte versus HREP, but that is very minimal compared to the quantum of evidence that is required in criminal case, which is proof beyond reasonable doubt. Bawal na merong slightest na duda, no? So, yun ang that's how I respond to your question. Kaya nyo bang patunayan na may kinuha talaga siyang assassin? Wait, this is not a criminal case, no? What we are testing here is whether or not the impeachable official continues to possess the fitness to be able to serve as such and to be able to run to any public office in the future, no? Fitness to. As a matter of fact, come to think of it, dito nga sa impeachment trial, wala nga ditong punishment na imprisonment. Wala. 'Di ba? Ang sabi ng Constitution, no penalty further than removal and disqualification to hold any public office. Although dinugtungan nila yan. Yung convicted, impeachable official, halimbawa may decision na, you can still be held answerable for prosecution. Tapos ng impeachment doon, impeachment trial, may decision na. But still, a criminal case can be filed in the proper forum if indeed yung mga naging allegations of offenses doon constitute independently a criminal case, no?
That's already your closing statement to the senator judges. That whole speech you just did right there on reminding the senator judges on the Yes. level of the quantum of Yes. evidence at Pero- hindi ito criminal case. Yun na Yeah. yun na yung argument nyo. Pero On gusto the ko 92nd day. On the 92nd day. Gusto ko, Karen, mag-comment dyan, no? Kasi senator judges nga sila, no? Siguro, sa akin lang, hayaan ang mga senator judges raise the questions that they like. Tapos, if they feel na the answers are going beyond what is proper, ang i-enjoy na lang ay yung mga parties, mga councils, no? Kasi parang, sa akin lang this is just a personal opinion. Oo, Lahat oo. sila senator judges dun Di ba? So, presiding officer si Senator Cheese, but in as far as their prerogative to judge kung guilty Patay or sila. not guilty, kung Oo. sustain ba o hindi yung impeachment na inihatol ng House, no? Isusustain ba o hindi? That's the terminology that they use in the Senate rules on impeachment, no? Whether or not the impeachment by the House will be sustained or not by the Senate, no? And that is equivalent to conviction. Ang sa akin lang, hayaan magtanong the way they wanted. Oo. Tapos ang i-police na lang nila yung magiging sagot ng parties if they believe that that is going beyond the supposed manifestation only because purportedly nga parang pang closing statement na, no? Yun naman ay sa akin lang because all of them there are on equal footing as senator judges of the impeachment court. But that is, of course, with all due respect to Senator Cheese Escudero, na napakagaling. Nako, grabe naman. Ako'y tuwang-tuwa sa kanya. He is so diligent. He is so prepared. Parang yung nabasa niya, lampas pa sa nabasa ko. So I think we'll go on the presiding officer just a bit, and there is no qualification under the law that a lawyer be the presiding officer. There's still a debate ongoing if it should only be the Senate president. But let's move on from that. Seeing what you are seeing now, you are a lawyer. Of course, all the members of the prosecution team are lawyers. Correct. But technically, when we look at the Constitution, walang requirement na ganon. Seeing what you're seeing now, dapat ba ang presiding officer, lawyer, doesn't have to be Cheese. But now that we're seeing this now, kasi of course, Davide was Chief Justice, no? Juan Ponce Enrile was a lawyer, one of the best legal minds in the country. So, Correct. talaga bang dapat lawyer? As a matter of requirement, hindi. No? But for purposes of having an orderly proceeding, no? Siguro, realization ko yun. Na okay din na lawyer na ang ginawang presiding officer. Kasi, you will never know kung anong magiging manifestations ng prosecution. You will never know kung anong magiging manifestations ng defense. While we all understand that this is not a purely legal proceeding, paano kung biglang bumagit ng legal terminology yung parties? So, at least the presiding officer should be prompt to address, no? But I have nothing against actually with Senate President Win Gatchalian. As a matter of fact, nung hindi ko pa nakita si Senator Cheese mag-preside, I was thinking na baka nga mas maging advantageous sa proceeding ang isang non-lawyer to be able to humanize the proceeding. Because after all, the Filipino people needs to understand everything that will happen, that is happening dito sa impeachment trial na ito. And having somebody as presiding officer who is a non-lawyer, I think he will be able to address the need to translate the terminologies, the proceedings, and everything into something na maiintindihan ng lahat ng tao. But then the hard part, I just want to end with this, is if you're a non-lawyer, how do you actually then know
when to sustain or overrule, right? It's like a running joke now with so many people using the words overruled, sustained, and the way the defense is objecting, right? The way the Sunod-sunod. defense is objecting, you would need a lawyer to say, in effect, in your legal parlance, enough, right? Yeah. Diba? Parang that's when, but now, On that point, I agree with your observation, Karen. Oo. Oo. So, let's move on now. So, in terms of strategy, no, ito ang una ninyo, no, itong grave threats. And yung number 2 nyo, I believe, is confidential funds. Tama That ba is yun? correct. That Okay, is ang correct. tanong ng ilan, bakit yun, yung expose ni former Senator Antonio Trillanes of the bank accounts, right? He had the accounts itself. He knew the bank branch, BPI, Julia Vargas, and others. And we have seen ERAP and Corona. I mentioned this to you before, when the bank manager appears and says, yes, that is the account of Corona. Yes, Jose Velarde is ERAP Estrada. That was the game changer for those trials. Bakit hindi yun ang pangalawa? Okay, so we perfectly understand that na yung huli, which is unexplained wealth, is the one which the people are really looking forward to see, no? But nonetheless, let me explain. This confidential fund is so familiar to us. Okay. This bribery is so familiar to us. The same way that this threat is very familiar to us. Why? Kasi itong tatlong ito, no, I think except for threat. But for confidential fund and bribery, ito yung naging subject matter ng inquiry in aid of legislation ng good government and public accountability, no? So, parang ang naging consideration namin, let's start with something which we are very familiar with, no? Yung unexplained wealth, we understand the gravity of the allegation, and we wanted to feel the level of confidence na ready na kaming ilatag, no? So, but do you have witnesses coming from the banks? Definitely. As a matter you of do. fact, that will be the subject matter of the oral argument this coming Wednesday, no? Kasi may final tayo. Meron po tayong nire-request sa impeachment court na issuance ng subpoena sa mga bank officials, bank records, no? That includes also, ang sabi ni presiding officer kahapon, isabay na natin sa oral argument yung sa AMLAC records and even the BIR records. Why? Iisa kasi ang issue dito eh. It includes acts and omissions prior to 2022 when the respondent became an impeachable official. So the issue there is whether or not we can actually use the evidence for the purpose of this impeachment trial. To be particular, those evidence pertaining to acts and omissions committed prior to 2022. So that will be the very issue of the oral argument and even the memorandum which the parties will be submitting. And it concerns the three documents and officials that we already requested for the issuance of subpoena. Bank, AMLC, and BIR. Baka nga I dapat see, sinama pati- yung SEC. Pero pati BIR, what about the, I think, National Internal Revenue Code, wherein with a person's income tax returns or tax records, the person itself has to issue a waiver or the president has to order the BIR to open it. Paano yun? Well, as far as I can recall, no, ang issue na pre-announced to be the subject matter of the oral argument and the memorandum is the validity of including evidence prior to the term, no? So we are talking about the documents before 2022. But the one you mentioned is another thing. It's about confidentiality, no? Na kailangan muna ng waiver para ma-disclose yan sa court or sa any forum, no? But we already filed our request for the issuance of subpoena to BIR. We are anticipating na sasagot sila. At dun sa sagot nila, malalaman natin, Karen, magko-comply ba kami o hindi? At dun sa kanilang sagot na yon, they are supposed to
to support their position kung magko-comply ba sila o hindi. Perhaps makikita din natin doon if they are inclined to resort to the authority to be solicited from the executive, no, through the executive secretary, similar to what happened in the past impeachment cases. All right. Now, we're being very careful not to discuss the merits of the case itself, but the lead defense is Attorney Sheila Sison. What would you describe her opening statement? I mean, I think this would be interesting. Well, her opening statement is similar to her affirmative defenses, no? In fact, kagaya nung naging concern ng mga senator judges about the manifestation of Attorney Ligutan dun sa article on threat, yung manifestation ni Attorney Sheila, it can be appreciated also as a closing statement because it raises all the arguments on constitutionality, procedural, ano pa ba? Which And they she are even brought up the using. COA disallowance. Yeah. Even the COA disallowance. It went on to the details of the articles. Ang ending nun in raising all those constitutional issues and procedural issues is to seek the outright dismissal of the articles of impeachment. That is, we will go over their answer again, no? And I wish to share also yung answer nila, almost the same dun sa answer nila sa Justice Committee, and almost the same dun sa kanilang petitions pending before the Supreme Court. So, apparently, no, para sa understanding ng ating mga kababayan, Karen, wala pa po tayong nakikitang responsive na sagot dun sa allegations mismo ng offenses. Like, Sa for mga example, akusasyon. yeah, Oo. number 1, dun sa threat. So, ang sasabihin nila, iba ang konteksto nun, no? Iba ang konteksto nun. But actually, they are supposed to expound or explain more than context, no? Bakit ba talaga sinabi yun? Okay? About the confidential fund, I think mas gusto ng tao yung makita saan ba talaga nagastos yan, 'di ba? And then for bribery, yun din ang gusto ng taong malaman. Kanino ba talagang pera yung tinanggap nila Mercado, ni Osias at saka ni Catalan, no? And for unexplained wealth, of course, the people would like to know saan ba nanggaling itong 6.7 billion na ito? Bakit ba hindi tally yung lawful income dun sa net worth? Things like that. Apparently, they are anchoring their answer on issues of constitutionality and issues of procedure, issues of technicalities. Example, palagi nilang ginagamit yung mini trial. At narinig ulit natin yan doon sa opening statement nila. Ginagamit din nila itong invalid referral ng plenary papunta sa Justice Committee. They repeatedly raise also the issue of fishing expedition. Yeah. No? Yeah. And the then, Justice Committee actually looking for the evidence itself na dapat hindi daw. Right? yeah. Oo. Tapos may sinasabi pa silang predetermined na daw yung impeachment complaint even before we started the hearing in the Justice Committee. Biased daw ang mga members. Pero ito naman, this is not about the evidence, Karen. No? This has been my position ever since they filed the petition. Everything that we did in the House is in compliance to the provisions to the extent of following the very letters. Minsan nga, narinig ko minsan si Dean Santa Maria yata yun. Sabi niya parang na-over na ang House. Dahil sa sobrang pag-iingat namin, we opted na sundin hanggang kaliit-liit na requirement ng House. Na sometimes nga, yung Duterte versus HREP, tsaka yung rules ng House and even the Constitution, sometimes they are not aligned, no?
So, kailangan pa namin dyan mag-focus, mag-brainstorming. Ano ba yung safest position natin dito na wala Oo. tayong mababiolate? Kaya, yung mga allegations nila doon sa petition na kinary over nila hanggang sa answer nila dito sa articles of impeachment, we totally deny that because we Oo. are maintaining the position that everything that happened in the House is constitutional, valid, and in strict. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.